Hi guys! Welcome to my vlog! At another video nga ng ating mission trip. So, nandito po kami ngayon sa Tarlac. At dahil napakasipag at napakabilis mag-upload ng yung lingkod, ang video po na ito ay last March 2024 pa po. Yes! Hello po! Unang gabi po ng krusada ay dyan po sa Santa Ines West. Kung makita po natin, no, malayo-layo yung mga bahay, parang wala pong bahay na malapit sa paligid. Pero kinagabihan naman ay may dumating na rin mga bata, kasama po ng mga kananayan at katatayan. So nag-set up lang po kami habang hinihintay yung mga tao. Nabuhos ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Yan, nagsimula na nga sa Ate Cecil na magturo sa mga bata at tama-tama naman silang nakikinig habang inintay namin ang mga katatayan at kananayan. At ilang saglit ay nag-start na rin po ang ating pong krusada. Hindi na ako nakapag-video dyan guys kasi ang inyo pong lingkod ang naatasang magbahagi ng salita ng Panginoon kaya nag-prepare na ako dyan. So may mga ilang pics lang po akong nag-grab and praise God sa mga kaluluwang tumanggap kay Yesu Kristo bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. After po ng gawain ay pinatuloy po nila kami sa isang bahay na malapit lang din sa court at doon nila kami pinaganda ng masarap na dinner. At kinaumagahan, sama-sama namin pinagsaluan ng masarap na almusal. At napakaganda rin guys ng tanawin, no, di ba? Diyan kami kumain sa labas habang nilalasap ang sariwang hangin at tinatanaw ang magandang tanawin. Then tara, itur ko kayo sa Nipa House na tinulugan namin. So, ito yung itsura ng aming tinulugan kagabi. Ayan. Dito kami nakalatag sa lapag eh. Nice na. O, diba? Ang cute. So, ito yung itsura ng parang nipahat kubo. So, tingnan nyo, hindi ko magets. Meron siyang labaw, pero wala naman siyang gripo. Hindi ko alam kung pwede magtapon ba dyan ng tubig. Saan kaya pa diretso yan? O, yan. O, diba? Tapos may isang kwarto dito. Yan, dito naman. Yan. Si Ate Cecil. May upuan, ay may higaan sa taas. Diba? Ang cute. Tapos may bintana dito. Ayan. Kita-kita yung nila, lutuan nila. Diba? Ayan. Probinsyang-probinsya. Ang ganda. Tapos ganito naman sa yung labas. So guys, ang ganda-ganda noon ng tanawin. Tapos ito yung tumba-tumba, guys. Ang cute, diba? Ito yung kanina. Luto-lutoan nila. Tapos ganyan. Tapos tinan nyo doon. Ang ganda-ganda, Diba? Po. Tapos ito yung CR. Yan. So, hindi naman siya lahat, parang modern siya sa loob. Modern. Tapos kinain. Hello! Morning! Nasaan tayo ngayon? Panikita. Yan tayo, hindi namin alam kung nasa man. Pero maganda dito. Ang next location nga po namin ay dito po sa Santa Ignacia, Tarlac. So ito guys ay isa pong church at dito po kami tumuloy. Nakapag-record nga rin pala ako dito guys ng isang video na devotion. So kung hindi nyo pa yun napapanood, may kita nyo po yan, pinost ko yan sa TikTok. At syempre, flex ko lang uli ang masasarap naming pagkain. Hihihi. The rest, padiretso lang po tayo. Paganyan lang po tayo. So yan guys, pagsapit nga ng hapon, nag-start na kami mag house-to-house visit and invitation na rin para sa krusada mamayang gabi. Hello po, house visitation today. Okay. Hello po, nabigyan na po kayo invitation? See you po mamaya. Ay, meron na sina tatay. Hello po. So dito guys, nakarami na kami ng mga nabisita at malayo-layo na rin yung nalakad namin at medyo pagod na rin kami dyan. So sabi ni Pastor William, yung naglalakad sa unahan, meron daw kaming bahay na pupuntahan. At eto pala yung bahay na pupuntahan namin. So ang ganda po niyang tahanan at napakabait po ng may-ari kasi nag-offer din po sila na dyan na daw kami tumuloy sa kanila or magpalipas po ng gabi.
Habang hinihintay po namin yung pa naming kasamahan, ay nagpahinga na rin muna kami diyan at naghanda pala sila sa amin ng pagkain. So nagkaroon kami diyan ng early dinner, guys. At hindi lang po simple yung hinanda nila, talaga pong nakakabusog. At pagsapit nga po ng gabi ay bumalik na kami dito sa church at dito po namin na isinagawa ang amin pong gawain. And thank God kasi ang ilan sa na-invite namin during our house visitation ay nakadalo. After namang hinanda namin palabas, ay nag-start na rin mag-preach si Pastor Chris. And once again, we praise God sa katagumpayan ng ating pong gawain ng gabi po ngayon. Kinaumagahan, as usual, maga pa ako nag-prepare para may time pa ako for my personal devotion. Ito pala yung garden nila, guys, sa kanilang bahay. Ang cute, diba? So, dahil nga nagandahan ako dyan sa The Garden, nag-video na rin ako dyan, guys. So, gumawa ko dyan ng devotion. And again, nasa TikTok ko po yan nakapost. So, tingnan nyo na lamang for panoorin kung hindi nyo pa napanood. Nung nagising ng lahat, bumalik na kami dyan sa church. Malapit lang naman yan, guys, mula dun sa bahay na tinutuluyan namin. At dyan kami nag-morning devotion with Pastor Chris. And syempre, after ng spiritual food, ay physical food naman tayo. So, yan ang masarap naming almusal. Maraming pong salamat sa nag-accommodate sa amin, sa host namin, na talaga namang nag-prepare ng pagkain po para sa amin pong lahat. Hi guys, so tatapos namin kumain. Nagpapahinga kami for our last crusade sa mission na to. Ito yung mga kabataan. Masisipag, naghuhugas yan. Ng kamay ng paa. For our last location, nandito kami sa Barangay Pugo, Santa Ignacia. Sa dating gawi, guys, nag-start na ulit kaming mag-house-to-house visit niyan. Pero dito, guys, napakahaba po ng aming pong nilakad. Kasi kung titignan po ninyo, wala talagang mga kabahayan, malalayo sila, para nasa gitna ng bukid. Pero ang ganda, di ba? Ang ganda ng tanawin. Pero ito yung maganda, kapag ikaw ay gumagawa para sa Panginoon at mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo mapapansin yung pagod. Na-enjoy mong maglakad. O, di ba? Mga mukhang hindi pagod. Lahat para sa Panginoon at salamat sa Lord for sustaining our strength and for protection. And ready na nga po kami para sa last crusade po namin. And right after din po ng krusada ay babiyahe na rin kami pabalik po ng Manila. At dito na po nagtatapos ang akin pong vlog. We give thanks to the Lord for the harvest of souls at maraming po salamat sa inyo pong mga panalangin at suporta. So magpatuloy po tayo sa ating pong paglilingkuran. Ano man po ang kinakaharap natin sa kasalukuyan, tandaan po natin na ang Diyos natin pong pinagsisilbihan ay Diyos na makapangyarihan at hindi po nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailan pa man. So keep the faith mga kapatid. Maraming po salamat sa panonood. God bless you all.